Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa spiritual warfare. Gaano nga ba katotoo na nangyayaring spiritual warfare sa ating paligid, sa ating mundo? Hindi ito mahahalata sa ating pang-araw-araw na buhay na ating ginagawa. Pero ang mga tao na nasa larangan ng spiritual, nasa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng gamutan, sa larangan ng pagkikipaghamok sa mga elemento, sa mga espiritu sa kadiliman. Yan ay talagang nangyayari sa ngayon. May mga pagkakataon na tayo'y nanaginip at para tayo nagipaghamok sa mga kampo ng kadiliman. Maaaring nangyayari yan sa kabilang dimensyon. At although ang panaginip ay symbolic at maaaring ng reflection yan ng inyong ugali, ng inyong pang-araw-araw na buhay. Pero kapag ang inyong panaginip ay meron na kayo interaction sa mga elemento, sa mga espiritu, masasabi nating nasa astral ka na. Ikaw na yung talagang gumagawa ng hakbang para madepensa ng iyong sarili. Ang spiritual warfare ay hindi lang nangyayari ngayon, kundi matagal nang nangyayari sa buhay ng tao. Sa mga sinaunang mga sibilisasyon ay nangyari niyan. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, sa panahon ni Moses ay nangyari na rin yan. At hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang ganitong pagkipaghamok sa mga kampo ng kadiliman. Ngayong gabing ito ay ating matutunghayan ang personal na karanasan ng isa nating kaibigan sa larangan espiritual. Yan po ay si Brother Deus Habas. Meron tayong pagkakataon na siya ay nakapanayam ngayong gabing ito, one-on-one, at ating alamin sa kanya ang kanyang karanasan tungkol sa spiritual warfare. Ito po yun. Okay, magandang gabi sa ating mga kamisteryo and welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo sa DZRH. Tonight, pag-usapan natin mga kaibigan tungkol sa spiritual warfare na lingid sa kaalaman ng karamihan ay nangyayari sa ngayon. And yung iba ay hindi nila alam na sila ay inaatake ng mga, alam nyo na, yung mga nasa kabila, and yung iba naman ay talagang aware kung anong dapat na gawin. Now, we have our guest tonight, si Brother Deus Habas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo and welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Ayun, magandang gabi po sa iyo, Sir Ray, at magandang gabi rin po sa Gabi ng Misteryo at sa lahat ng mga nanonood po sa inyo. Ayan. Ang ating topic tonight tungkol nga sa spiritual warfare, ikaw ba mismo aware ka na mayroong ganitong nangyayari sa paligid natin? Yes po, marami po yan. So ako kasi, Brother Ray, medyo train na ako dyan sa spiritual warfare. Kasi talagang nagsimula ako as a healer, so doon pa lang sa panggagamot ko, gera na talaga yon. Lalo na pag pakikipaglaban sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang. So talagang gera po yan sa amin, lalo na sa mga manggagamot. Lalo na rin po sa mga psychic, ayan. So meron po talagang mga labanan pagdating sa spiritual. So pagdating kasi sa spiritual, si Ray, ang antasan kasi yan So pag mahina ka talaga sa spiritual, talagang talo ka. Kasi digmaan yan Meron kasing talagang mga mangkukulam din sa panganahon natin ngayon ng mga malalakas. Pero meron din namang mga manggagamot talagang malakas din. So usually kasi pag mga talagang mga manggagamot na matataas ang antas, ay talagang magaganda ang aral, divine ang aral niyan, pure ang aral. So usually pag mga ganon, may mga may mga spiritual warfare yan. Tulad sa amin, halimbawa kaming mga manggagamot ay
meron din kaming mga ganyan. So, inaatake din kami ng mga kalaban namin. Pero Oo. kung sapat ang yung depensa, hindi ka po tatablan. Pag mataas ang yung antas. Ganito kasi Oo. sa spiritual setting, no? Pagdating sa spiritual warfare. Sa antasan kasi, halimbawa, pag ang mangkukulam ay mas mataas sa manggagamot, syempre natural talo ang manggagamot. Talo yung Pero pag ang manggagamot. manggagamot mas mataas sa mangkukulam, kahit anong gawing kulam niyan ng mangkukulam sa sang manggagamot, Hindi ka talaga. never niya pong mapapasok yan. Never niyang mapatalab yan sa manggagamot kasi nasasaklawan siya. Oo. Anyway, so ang tanong ko sa iyo ngayon, Brother Deus, kailan ka nag-start as a healer and kailan mo na-realize na talagang matindi itong ganitong tungkulin bilang isang spiritual healer at talagang kailangan mong labanan itong mga sa dark side? Sa akin kasi si Ray, pinamana kasi ito sa akin, no? Nasa mana kasi sa salinlahi. So, maliit pa lang ako, tinitrain na ako ng lolo ko pagdating sa healing. So, Yes. bago ako pumunta ng Manila, kasi nga tumakas nga ako sa amin, tumakas ako sa Mindanao, Oo. kasi ayaw ko talaga rin sanang manggamot. Pero dumating talaga Yes. ang time na calling talaga para sa akin, so wala na akong choice kundi sundin yung calling ko. So, talagang doon ako nag-start na lumaban, start na ng nagpapaantas ng sarili, lalo na yung tinanggap ko na yung dalawang both sides ng saling lahi ko. Sa lolo ko mother side and sa lolo ko father side. Dalawa kasi ang ipinamana sa akin. So doon lalo nag-start yung digmaan. Oo. So, kumbaga, nung ipinawanan sa'yo, na-realize mo na, sandali, hindi to biro-biro lang, ano, malaking tungkulin to na dapat na gampanan. So, naging prepared ka na noon na handa ka nang harapin kung ano ang dapat sa ganitong ginagawa mo as sa spirituality. Actually si Ray, nung pumasok talaga ako sa spiritual, hindi ako handa noon. Meron talagang nag-guide sa akin. Merong nagturo sa akin paano magpaantas, paano magpalakas. So, yun yung mga batayan na binigay sa akin. Kasi kung papasok lang tayo sa tinatawag nating self-study, meron kang matutunan, pero yung mga kalihiman, hindi mo matutunan. Wala. Kasi ang mga kalihiman kasi, hindi yan tinuturo online, hindi yan tinuturo ng mga kung sino-sino lamang. Yan po ay tinuturo ng mga matatandang manggagamot, ng mga matatandang may alam na ipinapasa sa mga bagong henerasyon. Ayan. Hindi ba naging challenging sa'yo nung sabihin sa'yo? Or meron ka bang feeling na, sandali, baka pwede, wag muna, okay, nag-alangan ka, at naisip mo na talagang kailangan mo mag-undergo pa ng training para mas matindi itong pakikiharap mo sa mga, sabihin nating kalaban ng liwanag? Ayun, so sa akin kasi si Ray, sa aking karanasan, dahil ayaw ko nga tanggapin yung gift ko, pumasok pa ako ng simbahan para lang talagang, kasi sabi sa simbahan, bawal ang mga orasyon-orasyon, sa demonyo yan, ganyan-ganyan. So, pumasok ako sa simbahan, nag-undergo ako ng training sa simbahan. Kaso, ang ending pa rin ng pagpasok ko sa simbahan, ang kinahihinatnan ko pa rin si Ray, healing pa rin. Healing pa rin. Yun pa rin, yun pa rin ang mission mo. Napunta pa rin ako. Napunta pa rin ako sa healing. Naging head pa ako ng charismatic group ng healing. So, talagang sabi ko, hindi ko to talaga matakasan nito. So, habang tumatagal at lumalalim yung aral ko, lalo na dahil nga nasa simbahan ako, so hindi ko pa maintindihan yung mga nakikita ko, yung mga na-experience ko, kasi walang makapagpaliwanag, lalo na pag nasa simbahan ka. So that time, ay napossess ako, no? Napossess ako while I'm in church, kasi parang meron kaming gathering one time noon. Tapos may nakikita akong itim na usok na umiikot-ikot. So, pumasok sa bibig ko kasi while nagtatangs kami noon. So, pumasok siya sa bibig ko. After that, napossess ako. So, hindi kayang
palayasin ng mga kasama ko na 10 years nang nasa simbahan, 10 years nang nagdarasal. So hindi nila kaya, pati pare hindi nila kaya. So alam mo, Sir Ray, ang nakatulong lang sa akin nung time na yon is nag-rebuke ako sa sarili ko. Nire-rebuke ko yung spirito na pumapasok sa akin. Kasi ang mind ko ay akin, pero ang katawan ko ay hindi. So sa isip ko lumalaban ako. So, kaya lang, nung time na yon na napossess ako, Sir Ray, ang nakatulong sa akin is yung rebulto ng Birhen, na pag lumalapit ako sa rebulto ng Birhen, doon ako nakakapil ng warm na parang secure, na parang ganun, na hindi siya makalaban yung espiritong nasa sa akin. So paano yun? Paano mo in-exorcise ang sarili mo? And what prayer ang ginamit mo during that time? Gumamit ako, Sir Ray, ng exorcist prayer, no? Exorcist prayer, for exorcism. So nag-search ako talaga noon sa internet kasi sinabihan lang ako ng mga kasamahan ko sa simbahan na gumising ka, okay na yan. Pero sa sarili ko, Sir Ray, hindi ako okay. Naglalakad ako naglalakad ako may sapi, parang pakiramdam kong gano'n. Kaya naisip ko, totoo yun. Sabi ko, wala si Lord sa simbahan. Sabi ko gano'n nung time na yun. Parang wala si Lord sa simbahan, hanapin ko si Lord. Yun ang naging entry point ko para pumasok muli sa spiritual. Kasi talagang inaayawan ko ang spiritual eh. So, yun ang entry point ko kasi hahanapin ko si Lord. Yun ang isa sa mga ginagawa ko nung parang sabi ko, gusto ko hanapin si Lord na kaya ako ipagtanggol sa espiritu at katawan. So, yun yung naging goal ko noon. So, hindi yung power, hindi na magkaroon ng kung ano-ano pa man. Basta ang gusto ko, mahanap ko si Lord. At swerte naman, meron ako nakilalang mga totoong manggagamot, totoong mga misyonaryo na nagturo sa akin ng aral. So, ang aral kong na tinuro talaga sa akin is itong Mystic Kabbalah, no? Na talagang nag-umpisa ako sa 72 names of God. Wow. So, doon pala nagsimula ang yung landas na tinatahak para dito sa Mystica Kabbalah to, no? Anyway, so speaking of Mystica Kabbalah, what is the difference between Mystica Kabbalah and other Kabbalah practices? Kasi marami pong uri ang Kabbalah, Sir Ray, no? Merong theologic Kabbalah. So mga theological lang yun, no? Mga parang pangsimbahan, parang pang ano lang na Kabbalah. Meron ding Mystic Kabbalah. So, sa Mystic Kabbalah kasi, itinuturo doon ang mga kalihiman ng mga simple prayer na ginagamit ng mga parang pangsimbahan, no? Na hindi nila alam na powerful pala yun. Lalo na kung paano mo i-invoke, paano mo kilalanin, paano ka mag-fasting para ma-attain mo yung level na gusto mo at magpapaantas sa'yo. Pero sa akin kasi noon, Sir Ray, hindi ko hinahanap ang antas-antas. Ang hinahanap ko talaga ay Diyos. Ang time na yun. So, ngayon, yun ay na-realize mo na ito na pala yung linya na dapat mong tahakin, itong landas na ito. Yes, Sir Ray. Anyway, yung binabanggit mo na ikaw ay nasapian, would you remember kung kailan yon, at what age? Siguro that was 2009 or 2010. Kasi nag-explore talaga ako sa sa spiritual. Parang lumabas ako sa mundo ng spiritual is 2010 ang pagkakaalam ko. Kasi parang bago pa lang Facebook noon. Kasi nung lumabas ako sa spiritual, parang wala pang Facebook noong time na yon. More on blogspot pa yon. Yes, comment pa lang doon sa mga blogspot. So yun ang ano namin. Alright, so yan, nasa ganito ka ng larangan and you know now how to heal people, lalo na may mga sapi. Ano yung very challenging na
case of exorcism na ginawa mo na sa palagay mo ay kailangan pang ma-enhance ang iyong ability to fight itong nasa dark side? Meron akong experience, Ray, na mas mataas na uri ng demonyo, no? Na na-encounter ko na lahat ng orasyon hindi gumana sa kanya. Lahat ng mga dasal hindi gumana sa kanya. Lahat ng mga gamit kong pang-spiritual hindi gumana sa kanya. Wow! Naku po. So, ganun kataas yung antas nung antas na yun. Ang ginawa ko, si Ray, kasi parang sinasabi lang didikta sa akin na dasalin ko or kantahin ko yung Come Holy Spirit. Okay. So pag kanta ko ng Come Holy Spirit, dumalo yung liwanag sa akin at yung kamay ko na ipinatong sa noo ng sinapian, doon siya parang nagulantang nung tumama sa kanya yung liwanag na yun. Okay. So instantly nawala. Parang sabi ko, wala akong, sabi ko nga, kahit gaano kataas ang antas mo, sa harap nun, tatawanan ka lang niya eh. So parang ako mismo, parang sabi ko, ano nangyari? Na-discommunion ba ako? Parang napatanong nga ako, hindi ba ito gumagana itong mga gamit ko? Bakit walang tumatalab kahit isang salita? Kahit mga pangalan ng Diyos ginagamit ko, wala. Pero nung tinawag ko ang Holy Spirit, doon tumama sa kanya yung liwanag at nagising siya. Parang sabi pa nga nung sinapian na tumambling yung demonyong nakaharap namin. Demonyo. Talaga, ayan. Pero siguro sa kabatiran ng ating mga kababayan na sa mga nakatutok sa DCRH sa Gabi ng Misteryo, ito ba yung yung kanta na Come Holy Spirit? Paano ba yan? Di ba kinakanta yan? Kinakanta yan. Yung Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. So ginagamit kasi namin yan dati sa simbahan, usually pag tinatawag namin ang banal na Espiritu Santo. So yun, if we sing that song with that prayer, ino-open mo yung sarili mo sa divinity, sa divine, na talagang papasok sa'yo. Mag-channel ko sa'yo. Kasi ako po, Sir Ray, ay isa po yung channeler din ako, no? At saka parang tawag doon, yung pwede akong maging ang tawag doon, yung parang papasukan ng spirit or something, ang tawag doon. Nakalimutan ko yung terminology. Speaking in tongue. Yung parang spiritista na parang kayang pumasok yung medium, yon. Medium, yes. Oo, yun. Ayan. So, yun, pwede akong medium, pag ganun. So, nung time na yun, naging medium ako nung ako ay nagkanta ng Come Holy Spirit. Ayun. So, instantly, nawala yung kulukoy na yun sa katawan ng tao. Oo. Kaya nga sabi ko nga, yun ang pinaka-challenges na encounter ko. Sabi ko, hindi basta-bastang uri ng demonyo. Tatawanan niya yung mga gamit mo, mga pang-spiritual mong gamit. Wow. Alam mo, sa totoo lang, maganda yung na-share mo yan, no? Kasi marami mga tao ngayon na they don't know what to do, lalo na kapag alam nila meron silang sapi o merong talagang gumugulo sa kanila. And that prayer pala is very, very powerful para mapalayas ang spirit sa katawan. Yes, Sir Ray. Lalo na rin yung Our Father. Yan, isa rin yan sa maging malakas na weapon. Oo. Yung Aramaic or Hebrew. Latin. Oo. Yes, Latin. Yung Latin. Yung Latin. Yes, okay po ang mga Latin. Powerful po Latin. Yung Paternoster, no? Paternoster Quies in Celis. Yes po. So aside from Our Father, the Lord's Prayer, yung Apostles' Creed, may effect yes, number one din po yan. Number one po yan, Sir Ray. Lalo na yung Apostles' Creed. Kasi may encounter din ako niyan. No, Black Lady ang naka-encounter ko niyan, which is true dream naman yun. Pero ang ginawa kasi nung Black Lady na yun, hindi niya pinatigas niya yung bibig ko. So hindi ako makapagsalita kahit anong dasal.
kahit Our Father. Okay. Pero nung sinabi kong I believe in God sa isip ko, laglag Yes. agad siya. Aba. Okay. Mm. Wow. Oh. Kasi So, ano daw yun, wala. kung sa kanila yun, Oh. profession of faith yan eh. So, parang dinideklara mo na Tama. naniniwala ako sa Diyos. So, Oo, doon pa lang, totoo yan. sinong lalaban sa Diyos? Well, lahat sila, puro surrender. Surrender na ako. You believe in God pala eh. Ayan. So tama, maganda yun na isishare mo yung ganyan na Brother Deus. Para sa ating lahat, of course, hindi lang sa tayo na nagpa-practice ng spirituality, kundi sa iba pang mga tao na nakatutok ngayon, they know now what to do, especially sa mga Kristiyano, mga Catholic, Yes ano. po, yes po. O kasi ang nangyayari kasi ngayon, masyado na tayong nasa social media, para bang nakalimutan na natin mag-pray, di ba? Totoo yan, Sir. ikaw ba, do you recommend na dapat tayo, we have to pray every day? Yes po, dapat po. Kasi, lalo na kung pag tayo ay bago matulog, lagi tayong humihingi ng tawad. Kasi lagi ko yung sinasabi na hindi natin alam na kung magigising pa tayo bukas o hindi na. Yes. So dapat always tayong manghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala, no? Kasi once na we are alive, pag buhay pa po kasi tayo, Sir Ray, kompleto pa yung tinatawag nating tres potentias na Yes. parang kabuuan ng Holy Trinity sa atin para mabuhay tayo. So nadidinig pa tayo. Pero pag kasi tayo namatay na, Sir Ray, pag wala na yung tres potential sa atin, pag kulang na yon, hindi na tayo naririnig. Ayun. Kaya nga po, Kasi ang mga patay po sa atin ay kailangan nating ipinagdadasal. Kaya po Yes, ipinagdadasal panalangin. yan sila at hinihingi ng tawad. Tayong mga buhay ang humihingi ng tawad para doon sa mga namatay nating mga kamag-anak, mahal sa buhay, para po sila ay makatawid at mapalaya or mapatawad ng Panginoon. Kumbaga doon so, papasok yung tinatawag nating intercessory. Sa ngayon na we are facing spiritual warfare, talagang hindi maiwasan na nangyayari itong digmaan sa spirituality. Ikaw, now, as you are a spiritual practitioner, ano yung ginagawa mo to face them? Ikaw ba'y kailangan pang, aside from prayer, no, nagdarasal tayo, may pagkakataon ba na talagang lalabas ka ng katawan mo during night time, natutulog ka, then you have to face the enemies? Yes po. May ganong instances, no, na kinakalaban ko yung mga kaaway. No, lumalabas ako sa katawan ko. Usually, parang nasa meditation state ako noon, no? Parang ganyan ang ginagawa ko. Pag nakakaramdam ako ng di maganda, talagang tinitingnan ko kung anong meron sa akin, kung may gumagawa. Pero pag nakikita ko naman na hindi naman nakapenetrate, wala namang hindi naman gumagana yung gawa nila, hinahayaan ko na lang din kasi meron naman kasi akong natural rebuelta kung tawagin. So natural return to sender. Yes. Tama yun. I like that. Return to sender, no? So pag may binato sa'yo hindi maganda, i-return mo lang sa kanya 2 folds or 3 folds. Parang gano'n. Oo. So may ganung prayer. So hindi din, mo na no? kailangan mag-exert ng effort, hindi mo na kailangan mag-ritual, hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. So sa ganung paraan, mas mabilis ang kumbaga sabihin na natin kung anong binato nila sa iyo, yun din ang mas matatanggap nila. Oh, good advice. Tama yan. Lalo sa mga iba kasi, Brother Deus, natatakot sila, baka lalo pa silang tirahin ng tirahin, no? Kaya i-attack ng mga kalaban. Pero yung binabanggit mo na pwedeng ibalik, yun nung mabilis na counter attack, na hindi na kailangan ng ritual. Yes po. Pero depende pa rin po yan, Sir Ray, sa antas nung nagrabuelta. Kasi kung nirabueltahan mo, mas mataas sa'yo, hindi pa rin yung tatama. Hindi pa rin yung babalik sa kanya. Mag-bounce back pa rin sa'yo. So dyan na dapat papasok mga pamamaraan. Yeah, so dyan na rin papasok yung tulong ninyo na nasa spiritual warfare. Anyway, Yes, so, po. speaking of
revuelta or protection, do you advise people na dapat protektado tayo everyday, lalo na ngayon na sa spiritual warfare tayo? Yes po. Dapat po. Dapat po talaga na protektado natin ang sarili natin, bakuran natin, pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. Kasi ang kalaban po kasi, lalo na yung mga dark forces, they are not attacking you directly. Lalo na kung alam nilang malakas ka. So hahanap sila ng mga kahinaan mo. Yun ang atake nila. Ang kahinaan mo, pamilya. Yes, ganun sila umatake. Kasi pag halimbawa di ka nila ma-penetrate kasi malakas ang poder mo, malakas ang shield mo. So, hahanap sila ng paraan kung saan kanila matitira na alam nilang masasaktan ka. Kumbaga kaya nilang i-demoralize yung confident na meron ka. I think ang tira dyan, emotion mo, no? Kasi yung attachment mo emotionally sa family member or any family na talagang maaring mapanghinaan ka. Yes po. Kasi meron kasing iba na halimbawa sobrang lakas nila, no? Silang mga manggagamot malalakas. Pero pagdating sa pamilya nila, doon na sila doon sila magkakaroon ng doubt. Parang magtatanong na sila sa Diyos na bakit Panginoon, ako naglilingkod ako sa iyo, bakit yung pamilya ko tinamaan, bakit hindi ko kayang pagalingin? So yun yung mga katanungan na itinatanim ng dark forces sa mga manggagamot, lalo na sa mga manggagamot. Kasi parang it's a laughing stock kasi yan sa mga manggagamot, lalo na kung ikaw manggagamot tapos yung pamilya mo hindi mo kayang gamutin o natira ng mangkukulam. Parang kahihiyan kasi yun sa'yo. So doon sila umatake. So hindi yan sila basta-basta umatake ng direct sa iyo. So lalo na pag naka-encounter kayo ng matatalinong kaliwete, matatalinong mga mangkukulam, yan ang mga gawain nila. Talaga. So anong advice mo na dapat na gawin? Siguro pag hindi talaga ninyo kaya, so ibaba ninyo inyong pride, lumapit kayo sa mas may alam sa inyo, mas may mataas na antas sa inyo. Humingi kayo ng tulong. Kasi ako si Ray, may mga ilang manggagamot, may mga ilang psychic na akong tinulungan na lumapit sa akin. Kasi hindi nila kaya yung mga kalaban nila. So ako naman, bilang isang manggagamot, hindi ko tinatanggihan kasi ang katungkulin ng manggagamot is tumulong, manggamot. So bakit mo tatanggihan ang mga ganun ka? Kahit na parang sabihin natin na, uy, sikat to. Parang, bakit lumapit sa akin? Humingi ng tulong. So, nakakataas ng ego yon pero para sa'yo. Pero sa akin kasi parang, hindi ko tinataas ang sarili ko. Ang tinitingnan ko is yung mission ko. Yung mission ko is tumulong. Kasi once kasi na lumapit sa yung isang tao, regardless kung anong kanyang antas sa buhay, parang nangihingi talaga ng tulong to di ba? Yes, so, wala kang, kung ikaw ay isang malinis na spiritual warrior, sinasabi natin, wala kang isipin na iba, kundi tulungan lamang. Yes. Meron nga akong naranasan si Ray. Mga nakalaban ko sa spiritual, siniraan ako. Yun, sana tatanong ko sa iyo Yun, sana tatanong ko sa iyo. Paano kung yung, so anong ginawa mo? Ha? Siniraan ako, pero ako si Ray, tinanggap ko pa rin na tinulungan. Kasi sa akin, pag once lumapit ka, pasyente ka sa akin. So, ang aking mission ay tumulong. Hindi regardless na may galit ako sa'yo noon, regardless magkaaway tayo noon, since lumapit ka sa akin, kumbaga para sa akin, ibinaba mo yung ego mo para lumapit sa akin. Ibig sabihin, you humble yourself. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga ng tulong. Ayun. So, naku, pagpalain ka dyan, Brother Deus, sa ganyang kaisipan, Saka bibihira kasi yung ganyang mga spiritual warriors, spiritual healers, na ganyan. Kasi kapag sinabi na, uy, naging kalaban ko to, bahala ka sa buhay mo. Ganun talaga ang natural, no? Diba? Ganun talaga ang natural. Pero sa akin kasi, si Ray, nung lumapit siya sa akin, naawa ako. Kasi nakita ko na tinulong yung espiritu niya sa kuweba. Tapos nakita ko rin sa mga post niya, minalas yung mga mahal niya sa buhay, nagkakasakit-sakit. So, ang gumawa rin sa kanya is yung kasama niya dati na kalaban ko din. So, parang
naawa ako sa kanya na sabi ko na sige, dahil lumapit sa akin to, ibig sabihin nagpakumbaba, ibig sabihin nangingi talaga to ng tulong. So doon parang, niya napatunayan, yung sabi sa akin na kahit na ako'y nagkasala sa iyo, tinulungan mo pa rin ako. So mas naging nagpakumbaba siya sa akin. So sinabi niya mas mali pala yung ginagawa at sinasabi nila tungkol sa iyo. No, sabi niya mas iba ka pala. Kahit nakaaway mo, ginagamot mo. Ayan. Alright. So, sa ngayon, Brother Deus, siguro sa ating mga babayan na if they want to ask for help about spiritual warfare, ano yung unang-una mong advice sa kanila? Let's say, halimbawa, merong matinding magkukulam na lang. Ano yung unang-unang advice mo? Basta pag hindi nila kaya, mag-seek sila ng tulong. Huwag silang mag-self-study, huwag silang mag-self-experiment. Kasi maraming namamatay sa maling akala. Ayun. Paano kung malayo? Halimbawa, pwede naman po sa online, through online lang po, no? Pwede naman kasi may mga friends ako na nagpaparitual din sa akin. Na although sila ay nagri-ritual, pero nung tinamaan sila, nagpaparitual sila sa akin. So sa akin naman, tinatanggap ko sila, hindi ko sila tinatanggihan kasi sa akin, we have same mission lang naman. Since ikaw medyo nandoon ka sa medyo mababang antas na kailangan mo talaga ng tulong, so ako tinutulungan ko. Hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamataas. Ang sa akin is, ang pinaka-mission ko is tumulong. Okay, meron lang tanong na kung willing daw na tumulong ang isang tulad mo, willing ka rin ba na magsabi kung ano yung effective na prayer for protection against dark enemies? Ayun, so number one is ano lang siguro, Sir Ray, kailangan may process kasing ang protection. You cannot protect yourself when you have negativity. So you need to cleanse yourself first before ka mag-protection. So depende kasi sa antas din ng protection. Kasi kung in Wicca, so iba yung pamamaraan nila, no? Na mayroong ibang grounding, may ibang invoking of pentagram. So depende sa kaalaman ng isang spiritual at individual. Pero ang pinakamas matinding protection ay galing sa Diyos. Tama. Saka yung binabanggit mo kanina, yung Come Holy Spirit, abay malaking bagay yun. Lalo sa mga Kristiyano, sa mga Catholics, ano. Pero yung iba kasi, ang ikinatatakot ng iba, Brother Deus, kapag ang nakasagupa daw nila yung mga mambabarang. Ibang usapan din naman po yan, pag mambabarang. Ano sabi mo, Brother Deus? Ibang usapan na rin po yan pag mambabarang kasi medyo matataas ng mga antas na rin po yan. Oo nga, kasi sa totoo lang, meron din ako naging kaibigan na healer, no? Talagang matindi raw yung kanyang nakasagupa na taga-Samar, ano ha? Abay, mantakin mo, nakita ko na lang, nahuhulog yung katawan niya at sabi sa akin, alam mo Sir Ray, sa totoo lang, talagang nahirapan ako dito sa taong ito dahil sa talagang matindi yung banat daw sa kanya, spirituality. Sabi ko sa kanya, abay, kayang-kaya mo pa rin yan. Pero yun, wala na tayong magagawa kung talagang hanggang doon na lang. So kapag ganyang mga kaso, which is very strong, yung nakakasagupa, the best pa rin ay humingi ng tulong sa mga tulad ninyo. Yes po. Pero kasi yung malalaman mo po yan, Sir Ray, bilang pag-isang manggagamot, malalaman mo po yan na hindi mo kaya pag hindi gumaling. Ginamot mo at hindi gumaling. Ibig sabihin na hindi mo kaya. So you need to find another na manggagamot na mas mataas ang antas. Sa totoo lang, hindi talaga biro tong ganitong spiritual warfare, ano. So, hindi naman tayo siguro dapat na matakot. Di ba, Brother Deus? So, dapat palakasin lang natin yung ating pananampalataya sa ating Poong Lumikha at manaig sa atin yung liwanag. Yes po. Kasi sa Sir Ray, pag sa tinatawag nating kulam, from the word kulam, no, ang isa sa mga is kulang, no?
kulang sa I pananampalataya. like that. Oo. Yun. So, Kaya, kaya tayo napapasok ng kulam dahil kulang ka dahil sa kulang. pananampalataya. So, yun yung isa sa mga sandata talaga natin, yung ating pananampalataya. Alright. Now, so tayo tuloy ng magpapaalam sa ating discussion tonight, Brother Deus. Saan daw matutunghayan si Brother Deus ngayon na from Metro Manila, from Cavite, napunta ng Mindanao? Saan Ayun, daw pwede makontak? Sir Ray, pwede na po akong i-PM sa aking Facebook, no, Dio Sabas. So, pwede nila akong PM doon. I-chat lang nila ako at kung ano yung mga kailangan nilang ritual, anong mga kailangan nilang tulong na pwede kong ibigay sa kanila. So, kung nandito rin lang man sila sa Jensan, pwede silang lumapit sa akin at hanapin nila ako sa lugar ko. Kasi tulad dito sa amin, Sir Ray, kanina nga lang meron akong ginamot, no, na talagang binalikan din ng kalaban. So humingi ng tulong yung mangkukulam, yung mambabarang dun sa tao, no. Sabi niya, humingi siya ng tulong dun para asawa niya siguro yon. So talagang bumalik sa akin yung tao. Sabi niya, kuya, meron. So ayun, awa naman ng Panginoon at natulungan natin at nakauwi na. Pero Brother Deus, tatanong ko lang sa iyo, pahabulan na tanong. Kapag nakita mo ba isang tao nakaharap mo, nakikita mo ba kapag ang isang tao inaatake ng mga kalaban? Yes po. Meron po ako mga signs, no, na pag once lumapit sila sa akin, number one nilang mararamdaman, para silang sinusunog. Pag lumapit sila sa akin, naiinitan sila sa akin. Ikalawa, yung parang sumasakit ang ulo nila. Tapos pakiramdam nila, kinakabahan sila, yan, mga ganyan. Tapos parang ayaw nilang lumapit sa akin. Parang pinapalayo sila. Ayun So very nice. Kasi meron kasing instances, Sir Ray, na dinaanan ko lang yung taong nakulam, biglang nangisay. Ganon Wow. Oo. So talagang masesense nila kung ano yung energies na yun na talagang ikaw makikita mo naman yun kung ang tao ay talagang may sapi o kaya binabanatan ng kalaban. Alright, so maraming salamat sa iyo, Brother Deus, sa iyong time tonight, and lagi ka lang nandyan na talagang handang tumulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo, Brother Deus. Maraming salamat din, Sir Ray, at sa iyong programa Ang Gabi ng Misteryo. Thank you so much. Yan po mga kaibigan, si Brother Deus Sabas na ating po nakapanayam sa ating programa Gabi ng Misteryo. Maraming salamat sa ating nakapanayam si Brother Deus Sabas sa kanyang naibahagi sa atin tungkol sa kanyang ginagawa sa spiritual warfare. At tayo ay nagbibigay pugay sa kanya at talagang hinahangaan natin ang kanyang ginagawa para makatulong sa kapwa at huwag po kayong mangingiming humingi ng tulong sa kanya. Gabi ng Misteryo.